Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na produktibo ang naging pag-uusap sa pamamagitan ng telepono kay US President-elect Donald Trump. Dahil dito, tiniyak ng punong ehekutibo ang mas matibay at matatagpang relasyon ng dalawang bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng Pilipinas na mapagtibay pa ang alyansa ng bansa at ng Estados Unidos. Ipinarating niya ng Pangulo sa isang phone call kay US President-elect Donald Trump na inilarawan niya bilang isang produktibong pag-uusap. Nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo at si Trump na mapag-usapan ang pagpapalalim pa ng ugnayan ng dalawang bansa na anyay na itatag na ng matagal na panahon. Patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines, and I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. Ipinunto rin ng punong ehekutibo ang suportang ibinigay kay Trump ng mga Pilipino sa US at umaasa na magkakaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ng personal. I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. Kaya I'm sure maalala na yan pagka tayo ay para magkita, pag nagkita kami. At plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. Hindi naman napag-usapan ng Pangulo at ni Trump ang lagay ng Filipino immigrants doon, pero kasalukuyan na anya itong tinutugunan ng Philippine Ambassador sa US. Umaasa naman ang punong ehekutibo na magkakatrabaho sila ni Trump sa mga susunod na buwan para itaguyod ang kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. Samantala, umaasa ang Pangulo na makakamit na ng Ukraine ang pangmatagalang kapayapaan, kasabay ng pag-alala niya sa ika-1,000 araw ng kaguluhan sa naturang bansa. Binigyang diin naman ng Pangulo ang suporta ng Pilipinas sa pagsusulong ng soberanya, kalayaan, pagkakaisa at territorial integrity ng Ukraine. Nauna na niyang ipinarating sa isang pulong kay Ukraine President Volodymyr Zelensky noong Hunyo. Hiling ng Pangulo na matapos na ang gulo doon at matamasa na ng bansa ang inaasam nitong katahimikan. Lalo't maituturing na partner ng bansa ang Ukraine at kumpiyansa siyang mas mapapatatag pa ang relasyon ng dalawang bansa sa mga susunod na panahon. Mula sa PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.